Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo para po magsimula sa ating gawain sa buong pambungad na panalangin. Ang Diyos ay mabuti at tapat. Amen? Palagi po siyang naririyan upang tumugon sa ating mga dalangin. Ang Diyos ay mabuti at tapat dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng kagalingan sa ating pong mga karamdaman. Ang Diyos ay mabuti at tapat dahil siya po yung Diyos na kailanman hindi po tayo iniwan o pinabayaan. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, wala po tayong ibang gagawin kung hindi po itaas, papurihan at pasalamatan ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, tayo po lahat ay dumulog sa isa pong panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong pong kabutihan, sa pagpapala, sa kalakasan, kalusugan na patuloy mo pong pinagkakalap sa amin. Maraming salamat sa katutunan ng aming mga dalangin. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na dakila, na patuloy na dumidinig, Panginoon, sa aming pong mga sa aming pong mga panalangin, Panginoon, sa aming mga pagtawag sa iyo, Panginoon Diyos. Sa oras na ito, hinihiling po namin na kami po ay iyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan. Marami po kaming nagawa na hindi po karapat-dapat at katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong pong harapan. Kaya sa oras na ito, binababa namin ang aming mga sarili. Ugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ni Jesus. Maging harapan-dapat kami, Panginoon, maging katanggap-tanggap kami sa paglapit namin sa iyong banal na presensya. Sa oras na ito, dinudulog namin ang aming gawain. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng dadalo sa gawain ito. Kahit yung mga kapatid namin na nakikinig at nanonood online, patuloy na dalangin namin sila sa inyo kasama ng mga kapatid na nandito sa inyong iglesia. Ikaw ang patuloy na mamuna sa aming kalagitnaan. Hayaan mo na kumilos ka, Panginoon. Hayaan mo ang banal na Espiritu mo ang pumagitna sa amin at ikaw ang patuloy na makita sa bawat isa, Panginoon. Sa lahat ng tatayo sa iyong banal na harapan, sa magpapaawit, sa gagamitin mo, Panginoon, sa iyong ministeryo, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo po siya. Ikaw ang maihayag ang salita mo, ikaw ang maitaas, Panginoon. Gamitin mo po siya bilang instrumento, Panginoon, sa paghatid ng iyong mensahe, ng iyong banal na salita sa umagang ito. O Diyos, sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, sa iyong harapan, pinawagsin namin ang gawa ng kaaway. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Panginoon, ikaw ang maitaas sa gawain ito. At ngayon pa lamang, Panginoon, tinatanggap na namin ang katagumpayan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Mabuti ang Diyos at tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo po ay aawit, magpupuri at magpapasalamat sa kanyang banal na pangalan. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. To
natin na paglapit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Habang ibinababa mo natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa Kanya. Luwalhatiin natin ang banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Let us glorify His holy name, His precious name, His mighty name, our Savior, the name of Jesus. Far
to your name. To you, Lord Jesus, we give you glory, honor, power, Lord Jesus Christ. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. You are worthy of our praises, Lord God. For your name is great and greatly to be praised. And let's give God the best clap offering and praise. For He deserves all the glory, honor, power, and praise. Amen! Hallelujah! Papuri at pasasalamat para sa iyo, Panginoon Jesus. Amen. Napakasarap mong luwalhatiin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Karapat dapat po siya na tumanggap ng papuri at pasasalamat ng kanyang mga anak. At sa oras po na ito, tayo po kay dudulog sa mensahe ng ating Panginoon at ito po ay ibibigay o ihahayag po ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Iglesias. Alakpan po natin ang ating pastor sa kanyang buhay. Purihin po ang Panginoong Diyos sa napakagandang awitin po na atin pong isinagawa. Ang lahat po ng papuri, pagpapasalamat at pagdakila ay tanging kay Jesus lamang. Huwag po nating kakalimutan lahat ng ating ginagawa, ang mga song number po, lahat ng mga praise and worship, ang mga panalangin at ang lahat ng pagpipreaching po natin ay isinasagawa para sa karangalan at kaluwalhatian ni Jesus. Can we say amen? Amen. Praise God. Kaya bago po tayo tumungo sa atin pong pag-aaralan, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po muna ay dumulog sa panalangin at humingi po ng ganap na kaliwanagan mula sa ating dakilang Ama. Panginoong Diyos, magandang umaga po. Bago po kami tumungo sa pagpapahayag ng iyong banal na salita, kinasumpungan niyo po kami ng maraming kasalanan po sa isang buong linggo na dumaan. Patawarin niyo po kami kung ang aming pag-iisip po ay naging matayog, naging mapagmataas po. Ito po ay naging masama po, Panginoong Ama, lalong-lalo na ang mga nilakaran po ng aming mga sinasabi, ang nandila namin, Panginoong Ama, na nakapagbubo po ng masasakit na pananalita, kasinungalingan, at lahat po ng galit at masamang simbuyo ng damdamin. Patawarin niyo rin po kami sa lahat po ng mga panahon na iniukol namin sa mga bagay po na walang kabuluhan at ang mga panahon po na hindi ka namin po pinagkalooban ng mga paglilingkod po at na mataas na papuri sa pananalangin. Patawarin niyo po kami, Ama, at patuloy pong pakabanalin po ang buhay ng mga mananampalataya sa iglesyang ito. Panginoong Diyos, maraming salamat din po sa lahat po ng aral na tataglayin namin. Nawa po ay maunawaan namin sa pagtuturo po ng Banal na Espiritu na ito po, Panginoong Ama, ay mamunga po ng 100 beses sa aming puso po upang malakaran po namin ang lahat ng mga aral po sang-ayon po sa inyo pong kalooban sa Biblia. Kaya maraming salamat po, gabayan niyo po kami, ang lahat po ng aming sasabihin, makapagbigay po ng kaluwalhatian sa inyo, at ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po ay lahat magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po yung aral tungkol po sa pagpili. Ano po, ang tawag natin sa English po doon ay Doctrine of Election. Mahalaga yun, kapatid, na dapat po ang isang Kristiyano nalalaman niya po na ang aral po ng pagpili, no, o yung pong doktrina ng election ay napakahalaga sa buhay natin para lalo nating makilala po ang Diyos. Sa mga audience po natin na nakikinig po, nawa po buksan ng Panginoon ang ating mga isipan, lalong-lalo na sa mga aral na ito, sapagkat hindi natin mauunawaan po ang kaligtasan kung hindi natin po malalaman ang aral tungkol po sa pagpili ng Diyos. At marami hong mga talata sa Biblia, no? Minsan sinasabi po ng mga
ibang mananampalataya, napaka-unfair naman ng Diyos. Bakit naman po kailangan siyang pumili? Bakit naman ho kailangan niya na i-elect yung mga maliligtas? Ang sagot ko po doon, Diyos po siya eh. Kung ano po ang gusto niya, mapangyayari. Kung gusto kanya pong piliin, wala tayong magagawa. Kung ayaw po niya tayong piliin po, hindi po mapangyayari talaga na tayo po'y maliligtas. Meron nung isang insidente dito sa Biblia, na isa po sa pinakamakasalanan po. Alam niyo po, usually ang Diyos pag pumipili po siya, yung mga makasalanan na gustong magbago eh. Kayo ho ba makasalanan, kapatid? Gusto niyo ho bang magbago? Pipiliin kayo ng Diyos kung gayon. Isa na po sa makasalanan sa Biblia po, ay walang iba kundi si Propeta Jeremias. Alam niyo po si Jeremias po, nung siya po'y pinili ng Diyos, nagkaroon siya ng agam-agam. Bakit po ako, Panginoon? Napakasamang tao ko po. Pero ganito po yung sinasabi ng Biblia, dito po sa Jeremias 1:4 hanggang 5. Ano po yung sinasabi po dito sa Jeremias 1:4? Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Tanyo po yun. In Jeremiah chapter 1 verse 4, hindi pa nga ako ipinapanganak, hindi pa nga ako pinaglilihi, pero nandun na po yung aral ng pagpili ng Diyos na si Propeta Jeremias po ay kanyang inilek, pinili po, pinagkatiwalaan upang maging propeta ng Diyos. Alam nyo, ang sagot po ni Jeremias dito po sa 5, tingnan po natin, ang sabi po dito sa 6, Jeremias 1:6, ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita at bata pa po ako. Tingnan niyo po yung kanya pong problema, para pong sa pagkakataong ito, nagkasala si Propeta Jeremias kasi pinagdududahan niya yung pagpili sa kanya ng Diyos. Hindi po ako magaling magsalita. Katulad doon ni Moses, utal-utal ho si Moses, pero pinagaling ng Diyos yung kanyang pagkakautal po. Ito naman hindi magaling magsalita at napakabata pa. O yung mga atin pong mga young professionals, it is not an excuse, lalong-lalo na sa mga kabataan na, bata pa po ako, pastor. Yun din yung dahilan ho ni Jeremias eh. Pero ano po ang sabi niya sa verse 7? Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Ayan mga kabataan huwag mong sabihin na bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihan ko sa iyo at ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo at huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Alam niyo po, lahat ng mga nakaupo po rito, tumawag ang Diyos sa buhay ninyo. Sa Biblia may tinatawag tayong general calling. General calling yung ginagawa ng pastor. Lahat tayo Diyos at tagapagligtas. Yung pong general calling na yon, yung iba po papasok sa tenga yon, lalabas. Yung iba magtatawa. Hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ng pastor na yan. Basta ako gumagawa ako ng mabuti, maliligtas ako. Pero may tatamaan po sa puso noon, kapatid, na habang sinasabi ng pastor po yung general calling na yon, magkakaroon po ng specific calling sa kanyang puso. Ibig sabihin, tatablan siya nun, iiyak siya sa harapan ng Panginoon, luluhod siya at hihingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at makikilala niya si Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas. At kung nasa saan po ang pangangaral ni Jesus, dumudoon po yung kanyang tupa. Kaya ako po naniniwala sa umagang ito, ang bawat nakaupo po ngayon sa silya na yan, ang bawat nakikinig po ngayon dito po sa pagpipreach na ito ay mga tunay na tinawag ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi tayo makakalapit kay Jesus kung hindi po tayo bibigyan ng karunungan ng Ama. Hindi tayo makakalapit. Tingnan niyo po yung isang aral ni Jesus, para makita po natin kahit anong gawin ninyo na magbigay ng kalwalhatian sa Kanya, pag hindi po tayo napili, hindi natin mauunawaan yung mensahe na ito eh. Ano po ang sabi dito? Dito po sa Juan 6:44, sabi po ng John chapter 6 verse 44, walang makalalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin.
At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Mauunawaan ninyo ang aral ni Jesus, makikilala nyo ang katotohanan, gaya ng sabi po ng Juan 6:44, kung ang Ama mismo ang pipili sa inyo upang mailapit kayo kay Jesus. Amen po ba? Ang dami ko na pong sineran, mga kapatid. Unang-una sabi ko, tinanong ko yung mga ibang kakilala ko, naniniwala ka ba sa purgatorio? Ay oo, kasi turo sa amin yan eh. Tradisyon yan ng simbahan. Sabi kong ganun, alam mo ba wala ang purgatorio sa Biblia? Ay, wala akong pakialam kahit wala sa Biblia yan. Basta sinabi ng aming po mga leaders po at tradisyon yan ng simbahan namin, paniniwalaan ko. Kapatid, yung puso po nun, sarado po yun. Hindi po makakaunawa ng katotohanan yon. Maliban na lang sa pagbabasa niya ng Biblia, maunawaan niya po yung general calling na yon at pumasok po yung specific calling na gaya po ng ginawa kay Jeremias, bago pa lang siya ipinanganak, pinili na po siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po pag pinili tayo, ano ho yung kinakanta natin dati? Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9, ano ho? Unang Pedro, dun po sa 2:9. We are a chosen generation. Pinili eh. We are a chosen generation, a holy priesthood, a holy nation. Ano pong sabi doon? A peculiar people to show forth the praises of Him who has called us out of darkness unto His marvelous light. Kala nyo, kabisado ni Pastor. Kanta ko kasi yun eh. Noong mga 1990s, pagka ho kayo umaawit out of your heart, mamememorize nyo na rin po yung Bible eh. We are a chosen generation. Alam niyo, Brother Raymond, a royal priesthood, a holy nation. Yung pong mga lyrics nun, nakalagay po sa unang Pedro 2:9. Kaya kung minsan magagamit mo rin sa preachings yung mga inaawit po na yun eh. Sa umagang ito mga kapatid, nakita niyo po yung doktrina ng pagpili ng Diyos. Hindi pa nga kayo pinapanganak, pinili na kayo ng Diyos eh. At makakaunawa kayo kay Jesus at ang mga aral niya kung kayo po ay tinawag niya. Pero kung di kayo tinawag, sarado kayo, kandado kayo, hindi ninyo mauunawaan ang mensahe po ng kaligtasan. Kaya sa umagang ito, ang preaching po natin ay pinamagatan po natin, ano-ano po yung palatandaan na tayo po ay hinirang ng Panginoon o palatandaan ng paghirang ng Diyos. Maganda po yung Bible verse na yon, yung inaawit natin. You are a chosen generation, a holy priesthood, a holy nation, ang sabi po, a peculiar people, to show forth the praises of Him who has taken you out of darkness unto His marvelous light. Basahin mo natin sa Tagalog, mga kapatid. Sabi po ng unang Pedro 2:9, ano po yung magiging katangian? Ano po yung palatandaan? Ano po yung aral na tayo ho ay hinirang o pinili ng Diyos? Napakaganda po. Binuksan po ang liwanag na ito ni Pedro sa pamamagitan ng mga Bible verse na ito. Makikita natin sa unang Pedro 2:9. At ganito pong sinasabi, ngunit kayo ay isang lahing pinili. We have to be very proud. Hindi po proud na tayo po'y magmamayabang sa sarili nating kakayanan. Out of the 7.8 billion people in the world, you are one of the blessed chosen one, kapatid. Biro niyo po yun. May mga mamamatay po sa gitnang silangan, hindi sila pinili. May mga mamamatay po, mag-suicide bombing sila, kapatid. Ang paniniwala nila, pag namatay po sila, sabi po ng mga ibang nananalig po siguro may mga naging mga nag-work dito sa gitnang silangan po. Naririnig nyo yung mga pagsamba po ng mga kapatid din naman natin ho. Doon, na kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Ano po yon? Yung salita pong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibig sabihin po niyan, purihin ang Diyos, praise the Lord. Pero, narinig ko yung mga kataga po na yon, nung pong insidente sa World Trade Center po, na kung saan yung eroplano po, hinhijack, at pagkatapos po, binangga ng piloto sa building, at sinabi niya po, Allahu Akbar. Magagawa po ba ng isang Kristiyano na nananalig sa aral ni Jesus, pagpalagay mo na, kalaban po nila yung mga Amerikano, na tinuturo ni Jesus, mahalin mo ang iyong kalaban at patuloy mong ipanalangin ang umaalimura sa iyo. In the New Testament, walang aral si Kristong pumatay ng kaaway. Pero po, yung ganong aral, pakinggan nyo po, tignan nyo po in the light of the Scripture. Ibabangga mo yung eroplano at sasabihin mong, purihin ang Diyos.
nakapatay ka ng 5,000 tao, purihin ang Diyos? Pag-aralan yung mabuti kung aral po ni Jesus yon, o aral po ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa po. God is love. Hindi po gagawa ang Diyos, nakikitilin o papatayin niya po ang buhay ng bawat isa. Kaya dito sa pag-aaral na ito, sabi po, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Pagpasalamat natin yan araw at gabi. Mga maharlikang pari. Aba, akala namin po yung mga pari, pastor, yung mga inoordinahan lang. Yung mga nakasuot po ng abito. Doon po nagkakamali ang maraming tao. Ang lahat ng kumilala kay Jesus ay nagiging pari. Uulitin ko po tayo po ay mga saints, mga santo, mga pari. Ang sabi nga dito, mga maharlikang pari. Isang bansang hinirang, bayan na pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Yan yung binabasa ko po ito. Ang dami pong insights dito, kapatid. Ito pong inaawit natin, we are a chosen generation. Pag hinimay-himay nyo yan, mauunawaan nyo ngayon kung bakit kayo pinili ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pinili ka ng Diyos. Hallelujah. Sana tamang pinili ho tayo Uulitin ko po, minsan sa loob ng church, meron pong mga naliligaw, hindi talaga napili. Tanungin nyo sa katabi ninyo, naliligaw ka ba? Unang-una yung naliligaw po, gaya ng pinag-aaralan natin, pupunta ng church po yan. Ano po yung motibo? Naalala nyo yung crush chan? May mga crush chan. Kaya pumupunta ng church, nandun yung crush. Hindi po pinili yun. Hindi po pinili yun. Punta ng punta sa church kasi may maganda. Hindi ba? Nangyari naman din sa mga ibang young people dito yun O kaya nung young people pa tayo Nung hindi pa tayo talaga nakakakilala sa Diyos Kaya tayo uma-attend. Bakit Nandun yung ating crush. Kuminsan kaya tayo uma-attend, Dahil tayo ay Christian. Nakalimutan ko idagdag yun. Ano yung Christian? Yung Christian po, dumadalo dahil may kainan. Kaya Christian. Okay? Guilty tayo niyan, dati Pero nung tayo ay nakakilala sa Diyos, ngayon naririto kayo kahit wala namang kainan So naniniwala ako, pinili kayo ng Diyos. Pero pagka dumadami halimbawa nag-announce tayo may kainan, tapos hindi tayo makahulog ng rito, ng krayong po, nakatayo na tayong lahat. Maraming Christian po doon, hindi talaga Christian. Pero ano-ano po yung mga pinili ng Diyos? Una, tignan nyo po hihimay-himayin natin ito. Ang Kristiyano ay pinili upang maglingkod sa Diyos. Sabi nga natin maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Sabi po dito sa unang Pedro 1:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang lahing maharlika. Mga maharlikang pari, ang sabi po. Lahing pinili. Ano ba yung maharlikang pari? Hindi naman ako katulad po ng inoordinahan po na magsusuot ako ng abito. Mali pong konsepto ng pagiging pari po yun, kapatid. Ang pari na tinutukoy sa Biblia, gaya ng sinasabi dito sa Hebreo 5:1-3. Hebrews chapter 5 verse 1-3. Paano namimili ng pari ang Diyos? Dapat biblical tayo, hindi tayo lumalagpas po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung hindi po, magkakamali po tayo. Akala natin, pag nagdamit po tayo ng kulay puti at nagtaas po tayo ng tinapay, pari na tayo. Mali pala ang konsepto ng pari ay nakalagay dito sa Hebreo 5. At ano po yung maharlikang pari? Sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 1-2, ang bawat pinakapinunong pari ay pinili mula sa mga tao at iniligay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Ano pong katungkulan ng maharlikang pari? Nilagay po siya ng Diyos doon upang maglingkod sa tao, that we will become servant leaders. Alam niyo po, pagka po napag-aaralan ko yung mga salita po ni Pedro, ang gaganda ng mga aral po ni Pedro tinuro ng banal na Espiritu. Yung mga kabataan po, kung gusto nyo pong magpastor, at may udyok ang banal na Espiritu po, kailangan well-prepared tayo sa Biblia. Kailangan may magme-mentor at magtuturo po. Alam niyo po, yung mga bagong mga teachers and professors po namin sa UST, mga naging estudyante ko po yon. Mine-mentor ko po hanggang ngayon.
Ibig sabihin, nagtatanong yan, sir, ano ho ba ang grading system? Ganito gagawin mo. Paano ho ba magsusulat ng research? Ganito yung gagawin mo. Kasi bababa at bababa rin kami sa katungkulan eh. 47 na po ako. Ako po'y magre-retiro pagdating po ng 65, mga kapatid. At ang katungkulan ko po bilang tagapangulo po ng department namin, for 6 years lang po yan. Hindi po pwedeng ma-extend pa yan. Nakaka-4 na taon na ho ako. 2 taon na lang ho, bababa na po ako sa katungkulan po eh. Kailangan may papalit. Amen po ba? Hindi naman po pwede si Pastor Ho hanggang 100 years po, nagpi-preach pa rin dito. Darating po yung time, uupo na lang ako sa likod at tutulo na lang yung luha ko. Makikita ko yung mga nagpi-preach dito, trinin natin, at yung lahat po ng tao, natatawagin ng Diyos balang araw. Hindi po pwede, 100 years old, nagpi-preach pa rin po ako. Kaya ano po yung lahing maharlika, yung mga maharlikang pari? Sabi po ulit, kaya nga ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang sila ay maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Paglilingkod. Kaya kayo hinirang. Pari ho ba tayong lahat? Yes. Pari ho kayo ng kanya-kanya ninyong tahanan. Pari ho kayo na inilagay ng Diyos sa inyong mga trabaho. Maharlikang pari ho kayo sa inyong mga kapitbahay, lalo yung mga tao po na hindi pa nakakakilala sa inyo. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Tingnan niyo po, banal po at maharlikang mga pari. Kaya po mga kapatid, patuloy ba nating pinaglilingkuran ang Diyos? Kasi kung hindi po, hindi nakikita po yung pagkatawag niya sa atin ngayon that we are a chosen generation po. Mahalaga ang pari ay naglilingkod. O huwag niyo sasabihin na para sa pastor lang ang paglilingkod. Mali. Pag pinili ka ng Diyos, dapat po ikaw ay maharlikang pari. At ang maharlikang pari, sabi ng Hebreo 5, doon po sa 1, ay patuloy po na naglilingkod sa Diyos. At ang pari ho, bilang isang maharlikang pari, maunawain yan. Mahaba yung kanyang pasensya. Nagsasabi siya ng totoo, pero nag-uumapaw po ang pag-ibig niya sa kanyang puso. Minsan, nami-misinterpret po yung pagiging pari natin o yung pagiging pinili natin eh. Katulad doon sa isang tao ho na sasabihan ninyo, alam mo kapatid, pag naniwala ka doon sa purgatorio, baka mapahamak ka. Alam niyo, sa pananaw nila, napakasama natin ho eh. Bakit tumasama tayo? Tinitira natin yung kanilang pananampalataya. Pero alam niyo po mga kapatid, wala nang hihigit na pag-ibig sa isang tao na sabihin niya yung totoo para yung mamamatay po na tao na yon hindi po mapapahamak sa impyerno. Biro niyo po mga kapatid, pag napaniwala ka ng aral na yan, walang sinasabi si Jesus tungkol sa purgatorio at naniwala ka dyan, pagising niyo po, pagka kayo'y namatay, makikita niyo po yung katotohanan. Naniwala ka doon, dadalhin ka ngayon sa dagat-dagatang apoy ng mga anghel. Dalawa lang po ang patutunguhan ng tao. Basahin niyo po palagi ang sinasabi po sa aklat ng Lucas, doon po sa 16, 19 hanggang 31. The rich man and Lazarus, ang isa'y napunta sa Hades, ang isa'y napunta sa Abraham's bosom o sa paraiso, wala pong sinasabi doon na napunta po sa purgatorio. Trabaho nyo yan bilang pare. At maraming magagalit sa inyo pag sinabi ninyo, kapatid, alam mo, mahal kita eh. Kaya sana wag ka ma-o-offend. Si Maria, patay pa hanggang ngayon. At lahat ng mga santo po, sila Pablo, sila Jose, lahat po ng ito po mga sinasabi, sila Pedro, patay ho yan hanggang ngayon. Pero, bakit nyo po pinapanalanginan? Hindi ka ba naniniwala sa ascension? Nag-ascend po, walang kasalanan si Maria. Mga kapatid, wala pong sinasabi sa Biblia. Tradition po ng tao yon. At pag nanampalataya ka sa ganon, kapatid, sinasabi ko po, mapapahamak yung kaluluwa ninyo. O biro nyo, sabihin ko yun halimbawa po sa pinagtatrabahuan ko, bukas makalawa ko, sibak na po ako. Tatanggalin po ako. Dahil mahalagang doktrina po yun ng dati nating kinagisnan. At ang iisipin nila, napakasama nito, tinitira niya ang aking pananampalataya. Uulitin ko po, wala nang hihigit na pag-ibig ng isang tao kung hindi sabihin niya yung totoo para ang magmamarcha po sa impyerno ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Kaya bilang pari ho na hinirang ng Diyos,
May mga bagay po na dapat tayong lakaran, maglilingkod po tayo. Pagka tayo ginagamit natin yung talento natin para po sa mga sekular na bagay, ano naman po, kada linggo ipagamit naman po natin sa Panginoon po yung pinahiram sa ating talento at pinagkakabuhayan natin. Amen po ba? Binigyan tayo ng talentong magturo. Sige, ganado tayong magturo po. Bakit po? May 13-month pay, maraming mga bonuses, marami pong mga sweldong tatanggapin tayo. Pero pagdating po sa Panginoon, kahit walang matatanggap po, prioridad po natin ang Diyos sa paglilingkod. Can we all say amen? Secondary lang ang trabaho, secondary, tertiary lang ang pamilya. Ang pangunahin po ay ang paglilingkod natin para sa Panginoong Diyos. Bakit po? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Ikalawa, sabi ng Biblia, ang Kristiyano po ay pinili upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. Sabihin nyo nga ho, bayan ng Diyos. Marami pong nagkakamali dito sa pagkakaalam natin sa bayan ng Diyos. Minsan nung inaakala natin, ang bayan ng Diyos yung church. Kaya dapat po, meron pong building yan, meron pong matatag na pamunuan yan. Mali kapatid. Alam niyo ba yung bayan ng Diyos? May mga bayan po ang Diyos, katulad ho ng kanyang hinirang, na membro po ng iba't ibang mga iglesia at iba't iba ang pangalan. Pero nagkakaisa po na si Kristo ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ang Peace of Harvest po ba ay bayan ng Diyos? Amen. Kapag tinanggap natin yung aral ni Jesus, at meron po doon po sa, for example, sa Victory Christian Fellowship na tinanggap din ang aral ni Jesus, o kaya po ay galing ka man halimbawa po sa Green Hills Christian Fellowship, or sa CCF man ikaw, o kaya galing ka po sa Puray Christian Church, pag merong mga tao roon na tumanggap kay Jesus at pinili ni Jesus, lahat po yan ay nagiging bayan ng Diyos. Minsan may lumapit sa akin, di pastor, bayan din kami ng Diyos. Hindi muna, scrutinize muna natin. Medyo nagalit sa akin Masyado naman kayong subjective po. Hindi kami bayan ng Diyos. Tignan nyo natin sa aral sa Bible ho. Ano pang pagkakakilala nyo kay Jesus? Tao. Hindi kayo bayan ng Diyos. Sorry po Hindi kayo bayan ng Diyos. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay 100% Diyos, 100% po na tao. Pero hindi po siya tao lang. Verse sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14 ng John, and the Word became flesh. Mahirap pang unawain yun, kapatid. Ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Hindi pa po ba ang Diyos pwedeng magkatawang tao? Si Kristo ho ba ay Diyos o tao lang? Diyos yan na nagkatawang tao. O may lumapit po halimbawa, ano po ang paniniwala ninyo? Si Jesus po sa aming pong paniniwala ay magkapatid po si Satanas at si Jesus. May ganun pong faith. Usually huwag kayo magagalit, lalo na yung nakikinig, kaya marami nagagalit sa atin Karamihan pa po, yung mga church na yun, may pangalan pa ni Jesus Christ. Huwag kayong basta-basta pong magpapadaya po pagka ang church po may pangalan ni Jesu Kristo. Hindi ho lahat ng iglesia na may pangalan ni Kristo ay totoo at bahagi ng bayan ng Diyos. Tatanungin nyo muna, babasahin nyo muna ang Biblia. Kaya po tayo hinirang po, Kristiyano, pinili po upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. Ano po ang sabi ng unang Pedro 1:1? Isang bansang hinirang, bayan na pag-aari ng Diyos. We are a holy nation, a peculiar people. Sabi po ng Bible. Bakit po banal na hinirang ng Diyos? Hindi po kasi po pwedeng mag-mix up ang kabanalan at ang kahalayan at karumihan. Tingnan niyo po ang sinasabi ng ikalawang Kronika 7:14. Very famous biblical passage po ito. Ang bayang hinirang ng Diyos may 4 na katangi ang ginagawa. Ito po, preaching na ito Pero para po maunawaan natin, you are a chosen generation, a holy priesthood, a holy nation, sabi ng Biblia, and a peculiar people. Paano tayo naging isang bansa na hinirang ng Diyos? Isang bansa po, sabi dito, na pag-aari ng Diyos, may 4 pong katangian. Ang sabi po ng ikalawang Kronika 7:24, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan, ano po yon? Ang bayang pinili ng Diyos. Kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, ay manalangin, ay hanapin ako, ay talikuran ng kanilang kasalanan, ano pong sabi? Pakikinggan ko sila mula sa langit.
if this nation that is called by my name will humble themselves and pray. Ayan, nakalagay po dito, seek my face and acknowledge that they are sinners. And then I will hear from heaven. Ano po yung apat na katangian ng bayan ng Diyos? Unang-una po, mga kapatid, mapagpakumbaba. Hindi ho tayo very proud. Kaya nga lang tayo naligtas, kinahabagan lang tayo ng Diyos eh. Let us not be too proud. Kanina nakalimang ganitong panalangin ako, kanina lumuhod ako sa Baklaran, at nakita nyo naman, talaga naman pong pinahirapan ko yung sarili ko nung Biyernes Santo, kaya ako nakakatiyak maliligtas ako. Let us not be proud. You are saved because of God's grace. Naligtas ka at nakaupo ka ngayon dyan dahil kinahabagan ka at kinaawaan ka ng Diyos. Amen po ba yon? Kaya kung ang bayang pinili ng Diyos ay magpakumbaba, pangalawa, ano ho? Manalangin. Ngayon ho, naintindihan nyo, kaya hindi kami humihinto po. We are storming the gates of heaven. Pinapaalalahanan ang ating mga kapatid dahil ang bayang pinili ng Diyos. I hope and pray. Hindi man namin po kayo nakakasama, but on your own individual capacity, hindi nawawala ang panalangin sa buhay ninyo. Kung ang aking bayang pinili ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ako. Ang sabi po dito, ano pong gagawin ng isang bayang pinili ng Diyos? You seek God's face. Kung nasaan ang mga panalangin ho, nagsisiksikan tayo roon. Kung saan ang preaching ng salita ng Diyos, eager na eager kayo. Kaya nga mga kapatid ho, dapat we are always enjoying hearing the Word of God. Kung nasa saan po, halimbawa, yung breaking of the bread, sinasaliksik natin. Bakit niyo po ginagawa yung pastor? Minsan may nagtanong sa akin pambihira naman, pastor, araw-araw nagbe-breaking of the bread kayo. Hindi ba nakakapagod naman ho yun? Pag binasa niyo po yung aklat po ng Gawa 2:42, naroon po yun na ang mga unang Kristiyano po, they devoted themselves in the breaking of the bread, in prayer, and fellowshipping with one another. Kaya napakahalaga ho nun, yung pagpipira-piraso ng tinapay. Halimbawa ho, hindi man ho kayo nakakasama po. Alam niyo ba ang rason kung bakit walang naaaksidente sa atin? May nagbe-breaking of the bread araw-araw, kapatid. Do this in remembrance of me. Bakit po hindi tayo nagkakasakit ng COVID? Alam niyo po ba may COVID-19 pa rin ngayon? Pero ang feeling natin, parang wala ng COVID. Bakit po parang wala ng COVID? Pagka namalengke po tayo, nakikipagsiksikan tayo sa palengke. Sino na hon sumasakay ng jeep dito? Taas niyo po yung kamay ninyo. Kayo ba natatakot pa? Kaysa nung panahon po, nung 2020, yung sunod-sunod na matay yung mga kapatiran natin dito po, walang lumalabas ng bahay. Ngayon nga ho, pumunta kayo sa sinihan, jump pack yung mga sinihan ngayon. Sabi ko nga po, pati sinihan po, hindi na natatakot ang tao. Bakit po gumagaling ang bansang ito? May mga bayan ang Diyos dito po sa Pilipinas. Na ang sabi po, kung sila po ay magpapakumbaba, kung sila po ay mananalangin, kung sila po ay magsasaliksik sa akin, hahanapin ako, at ano po yung ikaapat? Tatalikuran ang kanilang kasalanan. Magiging bayan tayo ng Diyos. Didinggin ng Diyos ang ating panalangin po. Yung kasalanan po, mga kapatid, iiyak nyo na po sa Diyos yan. We are not getting any younger. Hindi po nagbibigay po ng ng pananakot po sa atin. Anytime ho nagmamaneho tayo, pwede tayong maaksidente. Anytime ho nakasakay tayo sa eroplano, pwedeng bumagsak po yan. Natutulog kayo, pwede po kayo kunin ng Diyos. O kaya naman kapatid, bigla tayong atakihin. Ang tanong ho natin, tinatalikuran na ba natin yung mga kasalanan natin o kinukultivate natin o nag-i-enjoy po tayo sa atin pong buhay araw-araw na may kasalanan? Baka po hindi tayo bahagi ng bayang pinili ng Diyos. Kung ang aking bayang pinili po, unang-una ay magpakumbaba, manalangin, patuloy na humanap sa Kanya at tumalikod sa aking mga kasalanan, sabi ng Biblia, didinggin ko ang kanilang mga panalangin. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Ano pa po ang sabi? Ikatlo, kapatid. Ang Kristiyano ay pinili upang ipahayag ang magandang balita ng Diyos. Hindi ko kayo naligtas na wala na kayong gagawin, kapatid. Pastor, wala po akong talent sa pagsasalita. Ganyan din yung sinabi ni Moses. Ganyan din ho yung sinabi ni Jeremias. Pastor, bata pa po ako. Ganyan po ang sinabi po ni Jeremias. Nagkasala siya sa Diyos. Sabi naman po ni Isaias, "Bet naman po akong pipiliin niyo, Panginoon. Napakarumi po ng aking labi."
Ang sabi ng Panginoong Diyos, mula ngayon, lilinisin ko ang lahat ng kasalanan ng labi mo at pipiliin kita at gagawin kitang tagapahayag ng aking banal na salita. Alam niyo mo, mga kapatid, kahit naman hindi ho tayo magaling po, sabihin ho natin na, alam mo, pastor, hindi naman ako kasing galing ninyo o makabisado ko man lamang yung Biblia ho. Minsan nga ho, nangangatog pa po ako eh. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang testimony ho na nakita ko dito sa Biblia ho, sinabi rin ni Pedro. For example, sa mga kababaihan. May mga kababaihan ho dito, shy type eh. Yung ayaw po nilang magsalita, nahihiya po sila. Pero minsan ho, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lang po sa pamagitan ng pagpapahayag ng salita. Sabi po dito sa unang Pedro 3, kayo namang mga babae ay magpasakop kayo sa inyong asawa at kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat ninyo silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit na hindi na kayo magpaliwanag sa kanila. Can we say amen? Lord, wala po talaga akong talento ng pagpipreach po eh. Hindi po katulad ng mga pastor po, kabisado nila Biblia. Lakaran po natin yung magandang asal po, makakakuha kayo ng mga mananampalataya para kay Kristo. Amen po ba? Halimbawa lang ho, makita ho yung malaking pagbabago. Halimbawa ho, hindi pa kayo napipili dati. Numero 1 po kayong pinakamataray sa kapitbahay ninyo. Nung nakatanggap kayo sa Panginoong Diyos po, binago ng Diyos yung puso ninyo eh. There is now a desire na i-share yung salita. Pero hindi ka paniniwalaan eh. Bakit po? Dating marites ka dun sa barangay ninyo eh. Pero ngayon ho, biro nyo, sumobra yung ulam ninyo, nagluto kayo ng tinola ho. Tapos yung mortal ninyong kalaban, kinatok ninyo, mare, pagsaluhan naman natin ito. Magtataka ho yun. Anong nakain ito? Bet nagbago yung buhay nito? Dati marites ito. O kaya dati yung lasenggo ho kayo. At yung buong pamilya nyo, hindi pa naliligtas. Bilang ama ng tahanan po, sabi sa survey mga kapatid, pag ang ama ng tahanan ang na-convert, 98% ng kanya pong sambahayan mako-convert. Ganun po sinasabi sa survey po. Kasi makapangyarihan po ng tatay. Yung sinasabi ng tatay, sinusunod ng nanay at ng mga anak eh. Pero kung ang na-convert po mismo yung anak, napakahirap kumbinsihin po ng tatay at ng nanay. Kaya po pag tayo ho, tatay, nasubaybayan ng anak natin, naku yung tatay ko, babaero dati, binubugbog yung nanay ko araw-araw, sinisinturon kami ng walang dahilan, inuubos yung aming pera, sugarol, wala nang plano sa buhay. Pero nakakilala si tatay kay Lord at nakita ho niya yung malaking pagbabago po ng Panginoon sa buhay niya. Unang-una, tinalikuran ho yung kabit at muli hong niligawan yung asawa niya. Pangalawa ho, yung mga anak, hindi na pinaghahampas at pinapalo, naging mas maunawain po. At naging responsable po bilang ama, I'm telling you ho, kahit hindi nag-preach ang tao na yon, napakaganda ng sinasabi po ng unang Pedro 3, kahit hindi pa sila nakikakilala sa Panginoong Diyos, ay mahihikayat din nyo silang sumampalataya dahil sa inyong magagandang asal. Yan po yung requirement sa atin mga Kristiyano. Ipahayag natin ang salita ng Diyos. Kung marunong magsalita, ipahayag. Kung hindi po, sa magagandang asal. Ano po ang sabi ng unang Korinto 9:16? In the book of 1 Corinthians chapter 9 verse 16, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki. Sapagkat iyan ang tungkulin na iniatang sa akin ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. O kaya yung hindi po magaling magsalita, hindi naman po kinakailangan yung magsalita. Sapat na ho yung mga mabubuting asal po na makita sa atin. Yun lang ho, halimbawa ho, wag kayo mag-i-interest po sa mga nahulog po na mga, halimbawa po, mga pitaka na may pangalan. Ako, hindi ho ugali yan ng bayan ng Diyos, Pag may pangalan ho, inihahatid kagad yan sa pulis. Yun nga ho, tinuturo ko hindi na hinahatid yan para mapakinggan po sa TV. Kasi kung minsan magiging bida pa kayo sa TV po. Kung gusto nyo talaga na maglingkod sa Diyos, ibigay nyo, ihatid nyo sa pinakamalapit na presinto po. Na kung halimbawa ho mga kapatid, kayo po'y nagmamaneho, yun po ang trabaho ho ninyo, ihatid nyo po sa tamang pupuntahan ho, yung pasahero ninyo. Minsan nakasakay po ako ng ganun ho na driver po. Alam nyo po, alam ko sa puso ko nagpapababa lang po ako dito sa Ateneo. Inikot ako sa Xavierville ng 2 beses.
Tapos siningil po ako ng 150. Sabi ko, God bless sa iyo kapatid. Napakabuti mo naman. Alam niyo ho, yung pinaghahatid ko sa kanya, parang hanggang dito ho, hanggang SDS lang ho no? Dito po sa may kabilang ospital. Pero inikot po ako ng 2 beses. Siningil ako 150. Sabi kong ganon, God bless po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaya once na pumasok po sa atin ang kaalaman tungkol kay Kristo, mamumulaklak tayo ngayon ng mga magagandang gawain po. Hindi ho kayo mapapakali po pagkalinggo. Katulad ho kanina, nandyan na naman ho yung ating mabait na kapatid. Wala ho kasi nung nakaraang linggo Pero nandun na ho yung burden po na talagang kung hindi man natin mabigyan ng pananalapi, mabigyan natin ng konting pagkain. Yung mga biyenan ko nga ho, mga kapatid, tinatanong ho ano kaya ang gustong menu ng kapatid ninyo sa labas? Sabi ko, prituhan nyo ng itlog, dagdagan nyo na ng hotdog, pati hulagyan nyo ho ng sabaw. Nagluto nga talaga ng sinigang ho, nilagay doon sa pagkain para po sa ating kapatid. Hindi ba dapat ho, pag tayo po'y nananampalataya kay Jesus po, naroroon na po yung care natin sa ating kapwa po, at yung pagpapahayag ng magandang balita po, hindi lamang po sa karunungan natin sa salita, kung hindi sa ginagawa po sa ating buhay. Huli sa lahat, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that show forth the praises of Him who has called you out of darkness unto His marvelous light. Out of darkness unto His marvelous light. Ano po ang gawain ng isang Kristiyanong pinili? Ang sabi po dito, ang Kristiyano ay pinili upang maging liwanag from darkness unto His marvelous light. Ano po ang sabi ng unang Pedro 1:9? Ang sabi po dito, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Wala pong pinili ng Diyos na nag-e-enjoy ho sa kadiliman. Ano ba yung kadiliman? Ito yung mga bagay na ginagawa natin, na pag na-expose sa kapatiran natin ngayon, na-expose sa pamilya ninyo, na-expose sa mga kakilala ninyo, ikahihiya ninyo sa buhay ninyo. Ang dami niya, mga hidden sins po yan. Kaya kailangan po, yung mga hidden sins na yan, nilalapit na natin sa liwanag ng Diyos. Yung po bang pagdating ni Kristo, kayo mismo ho mahihiya na ma-rapture Bakit ho kayo mahihiya na ma-rapture? Kasi alam ninyo na may ginagawa kayo at the back of your fellow men, kay Kristo po na nakikita niya na hindi nyo po tinatantanan sa buhay ninyo. Sabi po ng Mateo, dito po sa 5:14 hanggang 15, kayo ay ilaw ng sanlibutan. You are the light of this world. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi natatago. At walang taong nagsisindi sa ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan niya upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ibig po sabihin ng Diyos, kung itutuloy niyo po yung verse na yan, paliwanagin niyo po yung pagsilaw ng ilaw na yan para yung mga mabubuting ginagawa po natin ay maparangalan po at makilala nila si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ilaw po tayo. Hindi lang ilaw, asin po tayo. Pag sinabi po nating ilaw, walang kadiliman na tatago po dyan. Kaya nga po paulit-ulit ko, huwag kayong magagalit po sa akin Ito po'y paalaala. Pwede ninyong tanggapin. Pwede pong palampasin ninyo sa kabilang tenga ninyo. Pwede pong baliwala lang. Pagtawanan nyo pa nga po ako Pero mga kapatid uulitin ko po, kung may ginagawa tayo na sa mga pagkakataong ginagawa nyo yun, ilagay yung spotlight sa inyo at magiging kakahiyan ninyo sa lahat ng tao, hindi ho tayo nagiging liwanag po ng Diyos. Yung sinasabi ko po, walang maipipinta sa buhay natin. Halimbawa po, yung mga pagkakataong walang nakakakita, biglang i-spotlight tayo ng Lord. Ano yung nakita? Nagbabasa ng Biblia. Nung in-spotlight tayo ng Lord, ano po yung nakita? Nananalangin po, nagfa-fasting, at talagang umiiyak po sa loob ng room niya. Nung itinutok po yung spotlight ng Panginoon, anong ginagawa ho? Hindi na nagpakilala. Nilagay na lang ho yung malaking halaga dito ho, hindi nagpakilala, pero yun yung kanyang binigay. Ano po yung mga bagay na nasa kadiliman? Halimbawa ho, nakikipagtali kayo sa hindi nyo asawa, biglang in-spotlight kayo ng ganyan. Mahihiya ho kayo o matutuwa ho kayo? Kung halimbawa ho, tumatanggap kayo ng lagay at sa panahon na yun, in-spotlightan po kayo ng ating Panginoong Jesus, mahihiya ba kayo o kayo po ay magiging proud sa ginagawa ninyo? Na nung habang kayo po ay gumagawa halimbawa po ng
kamalian. Doon po sa palengke ho, minsan may mga ganitong mandaraya po, hindi lang pala nag-i-inject ng manok, ano ho. Minsan ho, pagka bumili po kayo ng mga gulay, puro bulok po yung binigay sa inyo. Hinati-hati, ingat kayo sa pagbili po. Minsan ho kasi bumibili kami ng mga hinati-hati na yung pala po yung mga pinagtapyasan, ang daming uod po, alam naman natin ho, presyo pong pampalengke naman. Pag in-spotlightan ka ng Panginoong Diyos, are you proud? Sana dumating po yung time na habang si Kristo po'y padating, tutunog yung trompeta, maririnig nyo yun kapatid Pag tumunog po yung trompeta at bumababa si Jesus, nagpe-prayer meeting tayong lahat. Can we say amen? O kaya po'y dumating si Kristo mga kapatid, umiiyak kayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang pinili pong Kristiyano ng Diyos mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, ay nagiging liwanag po sa sanlibutan, sapagkat tayo po ay ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Alam niyo po ba yung pagkapili sa atin ng Diyos? Hindi lang po nakalagay sa Jeremias 1:5. Napakaraming talata po sa Biblia ng Doctrina po of Election or the Doctrine of Election. Bilang pangwakas, para tumatag na kayo'y pinili ng Diyos kapatid. Sabi po dito ng aklat ng Epeso, dito po sa 1:4-5. In the book of Ephesians, chapter 4 or chapter 1, verse 4-5, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. We are all chosen by God. Ako po, I'm always giving the benefit of the doubt na lahat tayo'y maliligtas sa church na ito. Maski po ako, hindi nyo nalalaman ang buhay ko, baka spotlightan ako ng Panginoon ngayon at may mga nakatago po sa buhay ko. O kaya man po kayo, hindi ko man po kayo kilala, ma-spotlightan po tayo ng Panginoon sa pagbabalik niya at gumagawa rin kayo ng mga bagay na nasa kadiliman. Pero napakaganda ng pangako ng Diyos. Sabi niya kanina kay Jeremias, hindi ka ipinanganganak o ipinaglilihi, pinili na kita. At ang sinasabi naman ng Diyos sa atin po, bago pa lang likhain ng sanlibutan. Hallelujah! Matagal pa po ito, sapagkat yung pong kapanganakan ni Jeremias 2,000 years ago, ito po ang sabi ng Biblia, bago pa lang likhain ng sanlibutan, ay pinili niya tayo upang tayo po ay maging banal at walang kapintasan para kay Kristo. Again, sana po pag inaawit niyo yung kanta niya, napakaganda na yan, ano? We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that show forth the praises of Him who has called us out of darkness and unto His marvelous light. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Panginoong Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga pagtutuwid na isinasagawa niyo po sa amin. Kami po ay inyong pinili, isa pong maharlikang pari, pinili ninyo na kaaya-aya at patuloy po mula po sa kadiliman ay inilipat niyo po, Panginoong Diyos, sa walang hanggang kaliwanagan ninyo. Panginoong Ama, sa umagang ito, patuloy Lord na mapanghawakan namin ang mga katangian po na ito, ng mga taong pinili po ninyo, upang sa muli ninyong pagparito, Panginoong Ama, ay patuloy po na maibigay namin sa inyo ang pinakamataas na paglilingkod po at ang pinakamataas na kaluwalhatian. Kung kami man po ay may mga kasalanang na itatago pa ngayon, ang mensahe na ito ay para sa amin po. Habang buhay ang tao ay may pag-asa, Panginoon. And we are a working progress, Panginoong Ama. Marami po kaming pagkakamali, kinababagsakan na tukso, may mga hindi tamang relasyon, may mga bagay po na kinagagalit ang puso namin at hindi kami nakapagpapatawad ng aming kapwa. Ang amin pong mga labi ay napakarumi, gaya po ng sinasabi ni Isaias, Panginoong Ama, pinanggagalingan po ng lahat ng walang kabuluhang pananalita. Kung kami po ang tinutukoy ninyo sa Biblia, maging ang tagapaghayag ng salita na ito, Panginoong Ama, kahabagan niyo po kami. Patuloy po, Lord, pinili niyo po kami even from the very foundations of this world, Panginoong Ama, na naniniwala kami, ikaw po na nagsimula ng magandang bagay sa amin, ay tatapusin mo po hanggang sa kahuli-hulihan pong panahon, Panginoon. He who began a good work in us will fulfill it up to completion, Panginoong Ama, sapagkat ikaw po ay mabuting Diyos. Kung ano po mabuting sinimulan niyo po sa amin, ikaw po ang magtatapos upang kami po ay makabahagi sa buhay na walang hanggan. Kaya Lord, ang lahat ng nakinig po, maging sa online at lahat ng mga nasa on-site po ngayon, nawa Panginoong Ama, nagbukas ang aming puso po upang ikaw ay lawalhatiin magsimula ngayon at sa mga susunod pang araw. Kaya Ama, ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
purihin ng Panginoon sa pagkakahayag ng kanyang salita sa pamamagitan po ng ating pastor. At ngayon po tayo po ay pagkakaloob sa ating Panginoon at ipanalangin po natin ito. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakataon na ibinigay po sa amin upang ibalik sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon, ng biyaya, lahat ng mga pagpapala na ibinigay niyo po sa amin. Sa oras na ito, hayaan mo na maging katanggap-tanggap at karapat-dapat ang aming mga pag-aalay sa inyo. Nawa ang lahat ng ito ay magamit mo, Panginoon, sa iyo pong kaharian, sa iyong ubasan upang marami pa pong makakilala sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Ama. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay pagkaloob sa ating Panginoon. Para po sa pagbati sa mga magdiriwang ng kaarawan, para po sa linggong ito, August 23, happy birthday, Brother Philip Mendoza. Amen. Happy birthday, Sister Shirley Soriano. August 25 po, happy birthday, Brother Jeff Jimenez. And on August 26, happy birthday, Brother Andrew Vista. May ano ba ito? Pasampon lang niya rap ni Brother Andrew. Nanonood yata siya ngayon. Ayan po. Meron po ba tayong anniversary, wedding anniversary? Sige po, kung wala, we bless our brothers and sisters in Christ who will be celebrating their birthdays for this week, and so we pray for them. Extend po natin ng ating mga kamay sa kanila. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid namin na magdiriwang ng kaarawan sa linggong darating kay Brother Philip, kay Sister Shirley, kay Brother Jeff, and kay Brother Andrew. Patuloy na pagpapala ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Gamitin mo po sila sa inyo pong kaharian, na patuloy, Panginoon, na makilala kanila, Panginoon, ng malalim, O Diyos, at magningning, Panginoon, ang iyong banal na pangalan sa kanila pong mga buhay para po may extend, Panginoon, ang pagpapala sa kanila pong mga mahal sa buhay, sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong community, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, ang kalakasan, kagalingan, Panginoon, pagpapalang pinansyal, kalusugan ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. And so, para po sa ating mga announcement for our Bible study, ginagawa po yan tuwing Wednesday ng 7 o'clock ng gabi sa ating pong Facebook page. At iyan po ay inihahayag po ng ating Pastor Archie Rezos and Pastor Melvin Vizda. Tuwing 5 o'clock ng madaling araw or ng umaga at
alas 8 ng gabi sa ating pong Facebook Messenger. We also have our prayer meeting. Lahat po ng mga panalangin natin na gusto nating isama sa prayer circle na ito or sa prayer group na ito, pwede po nating iparating po sa ating prayer head or leader, si Brother Greg and si Sister Emmy, or pwede rin po nating ibigay sa ating pastor at sa iba po nating mga kasama sa ating po mga elders. Ayun po, para po sa iba po pong mga announcement at closing prayer, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor RJ Blessings. Inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin natin po ang pagpapala mula sa ating dakilang Ama. Una po sa lahat, Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sapagkat ang banal na gawain po na ito ay natapos ng buong puso namin, Panginoong Diyos, na naipakita ang paglilingkod namin po sa inyo. Napakagaan po ng pakiramdam, Panginoon, ang patuloy dumadaloy ang pagpapala ninyo at ang mga mensahe po upang ang aming pang-araw-araw na buhay ay mabago po tungo po sa inyong kaluwalhatian. Lahat ng aming gagawin po, maging aming pong kakainin, ang lahat ng iniinom namin, ang lahat po ng aming gagawin po at sasalitain, gaya ng itinuturo niyo po sa Biblia, gawin namin lahat ng mga bagay na ito para sa ikaluluwalhati po ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito, ang mga kapatid po namin ay uuwi po ng kanilang mga tahanan. Ang iba naman po ay kakain sa labas, mamamasyal, Panginoong Ama. Tanging hinihiling ko po ang bakod ng pag-iingat po na kung paanong ligtas po sila na tumungo sa lugar na ito ay patuloy po silang uuwi, Panginoong Ama, na walang anumang aksidente o naman pong kapahamakan. Nagpapasalamat din kami sa pagbuhos po ngayon ng durong Ama ng langit na ipoprovide mo, Panginoon, ang lahat ng mga financial na pangangailangan namin. Pauunlarin niyo po ang lahat ng mga negosyo namin, ang lahat ng mga transaksyon ng mga papeles po na isinasaayos namin, Panginoong Ama. Ang lahat ng ito po ay magkakaroon po ng pabor mula po sa inyo, Panginoong Diyos, at patuloy po na pag-unlad ng lahat ng aming mga kabuhayan po. Kaya po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng kaluwalhatian, karunungan at katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan ang lahat ng mga hinirang mo ng iyong mga anak po. At ang amin pong hinihiling po, Panginoong Diyos, ibuhos niyo po ang inyong banal na dugo sa aming pong pisikal na katawan, sa aming mga sasakyan, sa aming mga tahanan po, Panginoong Ama, upang tamasahin namin ang lahat ng pagpapala na isinasaad po ng inyong banal na kasulatan, Panginoong Ama. Tanggapin nawa namin ang kapangyarihan ng tema na ito, ang pagbalik kay Yahweh 2022, at ang lahat po ng memory verse na binitawan ni Moses, Panginoong Ama, sa mga Israelita po sa aklat ng bilang po sa 6:24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Muli, Panginoong Diyos, ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Tapos na po tayo sa ating gawain. Sa mga kapatid natin na nanonood online, magkita-kita po tayo sa mga susunod po nating gawain. Uli po nating awitan ng ating Panginoon. And sing praises to our